baka lumubog ang Metro Manila pag hindi nyo tinigilan yung reclamation na yan. Alam mo, parang hindi sila naniniwala that there is a possibility na lulubog ang Metro Manila, but Jakarta is sinking. Yan ang sentimiento ni Senadora Cynthia Villar sa nagpapatuloy na reclamation project sa Manila Bay. Dismayado ang mamabata sa Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil sa hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay sa kabila ng utos ng Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang lahat ng reclamation project sa nasabing lugar. Sa pagdinig ng Senate Committees on Environment, Natural Resources and Climate Change at Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, sinabi ni Villar na maihahalin tulad ang Pilipinas sa nangyari sa Indonesia kung saan unti-unting lumulubog ang Jakarta. Binanggit ni Villar na ang paglubog ay dahil sa pagkompres ng lupa na pinagmumula ng supply ng tubig. Ngunit sa Metro Manila ay mas nakakaalarma ang sitwasyon dahil sa ginagawang pagtatambak ng lupa sa dagat o Manila Bay. Diba? So, pag bumababa yung Metro Manila tapos tumataas yung sea level rise tapos tinatambakan pa natin yung ocean, yung Manila Bay, baka madali tayo na paglubog ng Metro Manila. Can you imagine the Philippines na lulubog ang Metro Manila? So, tapos lahat tayo dito. Batay sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute na inalabas noong 2022, lubhang maapektuhan ang Metro Manila sa pagtaas ng level ng tubig habang palubog naman ang mga karatig probinsya nito na Bulacan at Pampanga. Sa kanilang lugar naman sa Las Piñas ay inihalimbawa ni Villar ang Las Piñas Parañaque Wetland Park na sa kabila ng pagiging isang legislated protected area ay naglabas pa rin ang Department of Environment and Natural Resources ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Dahil dito ay binatikos din ni Villar si dating EMB Director, Engineer William Cuñado. Pinagpapaliwanag ng senadora si Cuñado kung ano ang dahilan nito kung bakit naglabas ng ECC sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Kung matutuloy kasi ang reclamation ay maapektuhan ang Las Piñas River, Parañaque River, Zapote River at Molino River sa Bacoor, Cavite ng mga pagbaha na abot sa 6 hanggang 8 metro. There is an instruction from acting acting Secretary James Sampolna to proceed the case. Hindi na siya acting secretary nun, pinatanggal nyo Ayaw niya mag-issue ng ECC So he was removed. Nung mag-issue ka ng ECC, inano si Pragada? Nasaan si Pragada? Yan. Pina-appoint mo. The same day that you issued the ECC, pina-appoint mo yan si Pragada. Napagsabihan rin ng senadora ang Philippine Reclamation Authority dahil sa hindi nito binibigyan ng bigat ang idudulot na perwisyo sa mga residente ng lungsod at maging sa libu-libong mangingisda kung hahayaan nitong magpapatuloy ang mga reclamation projects sa Las Piñas at Parañaque. Anya, nasa 3,000 mangingisda sa Manila Bay ang mawawala ng pagkakakitaan kung magpapatuloy ang reclamation projects ng mga pribadong kumpanya. Samantala maging si dating Senador Joey Lina at ngayon Presidente at Director ng Manila Hotel ay tutuloy rin sa reclamation project sa Manila Bay. Ayon kay Lina, mas lalala ang daloy ng trapiko sa Metro Manila kung lalawak ang reclaimed area sa Manila Bay na inaasahan na magiging sentro ng negosyo. Bad, and we rank number 8 in the world as far as traffic congestion is concerned. Our productivity as a nation, since Metro Manila produces a big chunk of our gross domestic product, and traffic will even worsen because of these reclamation projects, then it is something that our government must seriously look into before thinking of approving finally or allowing this reclamation project.